Isang mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Good evening. Welcome po sa pangalan po ng ating Panginoon. Okay, it's a good thing na yung mga testimony na ating mga napakinggan ay nakita po natin ito yung produkto ng panalangin at sa paghihintay. Kaya again, salamat. At ganoon din po sa mga kapatid din po natin na alam po niya na meron din ginawang Panginoon, kaya lang ayaw sabihin. Pero ganoon pa man, ay nag-uumapod pa rin ang puso ng bawat isa po sa atin sapagkat tayo po ay nagagalak kapag ang isang kapatid po natin ay nakakatanggap po ng mga biyaya at pagpapala sa kanyang salita. Kaya ang tanong sa atin ay kailan din kaya ako? Sasagutin din ng Panginoon. Pero tonight ay ating pag-aaralan about the life of believer. When we speak about the life of believer, we speak about the past, present, and the future. Kaya sa ating pag-aaral sa gabi po nito, as we open our Bible, in 1 John chapter 3 verse 1 to 3, at ito po ay binanggit na kanina sa ating scriptural reading, no? Pero sa ating text in 1 John chapter 3 verse 1 hanggang verse 3, ating basahin. At sabi po dito, "Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us because it did not know Him. Beloved, now we are children of God, and has not it been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure." Basahin po natin sa Tagalog para lalo pa natin maintindihan at iyakapin ang salita ng ating Panginoon. Sa Tagalog, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos, at tayo'y gayon nga. Dahil dito, hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakikilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Tayo po yung manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyong salita na aming natunghayan sa gabi po ito. Muli po kami po ay nananalangin na samahan niyo po kami sa tulong po ng banal na Espiritu na maunawan at maintindihan po namin, O Diyos, kung ano po ang hatid po nito. Maraming salamat po sapagkat sa pagkakataon po nito ay kami po ay nagagalak, natutuwa sa mga bagay na aming nalalaman, natutunan at pag-asa sa mga pangako ng iyong salita. Kaya, O Diyos, salamat po muli sapagkat narito po muli kami. Alay po namin ang aming pagsamba, pagpapasalamat sa patuloy na ginagawa mo po sa buhay po namin noong mga nakaraan, ngayon hanggang sa inaharap. Kaya, O Diyos, muli kami po'y sumasamba sa inyo, nagpapasalamat sa lahat ng bagay. At maraming salamat sapagkat narito po muli ang iyong mga anak, even Lord, na ang mga kapatid din po namin ay wala po rito. Naway kasama po namin sila, O Diyos, sa Espiritu. Salamat po sa lahat. Tanamin po lahat po sa inyo. At pagpaumanhin mo rin po, Diyos, ang mga bagay na nagawa po namin na hindi po maganda sa inyong pandinig, hindi maganda sa inyong paningin. Ang mga bagay na ito, Diyos, ay hinihingi po namin ng tawad. Maraming salamat po. Pamidalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Right, so patuloy po natin. Last time na pinag-aralan po natin ang 1 John
ay tayo po ay inanyayahan ni Juan na tignan po natin, no? At malaman po natin na meron po tayong buhay na walang hanggan. Yun po yung kanyang sinasabi. But this time, ay tignan po natin kung ano po ang kanyang sinasabi. Bakit tayo po ay naging anak ng Diyos? Right, so ito yung pinakamaganda sa lahat. Imagine, magiging anak ka ng makapangyarihang Diyos. So, sino kayong maniniwala po sa atin? Right? Ang sanlibutan, hindi naniniwala. No? Baka sabihin nila, niloloko natin po sila. But, for us, we believe because we have faith. No? Meron tayong pananampalataya na ibigay po ng Diyos. Kaya sa gabi pong ito ay umpisan po natin paano nagsimula. In the book of Philippians, in chapter 1, verse 6, dito ay makikita po natin kung ano ang statement po ni Apostle Paul. Right? He made a statement. Kaya dito ay confident po siya kung saan ay sinabi niya po ito. Right? In chapter 1 ng Philippians verse 6, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform until the day of Jesus Christ. Dito makikita po natin that Paul describes a good work. No? Na ibig sabihin ay nag-umpisa sa nakaraan, pangkasalukuyan, at panginaharap. No? Makikita po natin po dito yung epekto ng good work kung saan ay nangyari po ito when we are saved. No? Nung tayo po ay naligtas. Right? Ibig sabihin, the moment na ikaw ay naligtas, nag-uumpisa yung good work to the present hanggang sa kinabukasan. One day, kapag dumating na ang Panginoon, ay matitigil na po ito because we know what happened. No? Alam na po natin kung ano po yung magiging future po natin. Kaya dito sa Philippians, no? Ito po lang yung introduction po natin. And then, babalik po tayo sa 1 John. Like, yung words na began and perform, ito po ay tinatawag na technical terms. No? So, ibig sabihin, for the beginning and ending of sacrifice. Ginamit po ito ni Paul as an example. No? Meron kasi siyang gustong parating po sa atin. Okay? So, in collection of a Greek sacrifice, siguro alam naman po natin kung ano yung mga ginagawa ng mga Grego during the time. There's a sacrifice begin during the time. Ito yung pagkakataon kung saan in-example po ni Paul. No, ito po yung ginagawa ng mga Greek. Merong isang torch, no? Hawak-hawak po sila, anila po ito. At itong torch po ito ay merong tawag dito, yung sisindihan. No? Sisindihan po ito, galing yung apoy sa altar. No? At ito po ay, pagkatapos masindihan, ito po ay ilulubog po nila sa bowl of water to cleanse it in a sacred flame. No? So, ang gagawin po ng mga tao ay kukuha po sila at i-sprinkle po nila sa kanilang sarili. And the sacrifice with the purified water. So, ang tawag po nila dito, it is a euphemia. No? The sacred silence in which the worshipper would make his prayer to his God. Kaya pagkatapos yan, ay doon na po sila mananalangin. No? So, ganito ang nangyari. A basket of barley would be brought and some grains of the barley scattered on the sacrifice and on the ground. Right? Ganun po ang style. No? Ito yung gusto kong palabasin po ni Paul. So, sa ganitong action,
this is the beginning of sacrifice. No? Yung term na began na binabanggit po ni Paul na siyang ginamit niya po dito, ito po yung word kung saan ay pinukumpleto po niya the whole ritual of sacrifice. No? The word perform na ginamit po ni Paul, ito yung idea kung saan ang mga mananampalataya sa kanilang mga buhay ay isa pong proseso na isasacrifice po natin sa Diyos. Right? Tandaan po natin, after you save your life is a sacrifice. It means, yan po ay mag-sacrifice to do good work. No? So, madaling salita, it is an ideal that the believer's life, it is a process of being sacrificed to God. Right? And the work that God is doing in our life, matatapos lang po ito when the sacrifice was completed. Right? Tingnan po natin. Ibig lang sabihin, bawat mananampalataya, there is a work going on at ito po ay nag-umpisa during the time na ikaw ay naligtas. Okay? And it will continue until the day you get to heaven. Ay, papatuloy po ito. Pero kapag nasa langit ka na, I don't know kung ano magagawin po natin po doon. Alright, so siguro malalaman po natin if we study the eschatology or something na study about the future. Right? Kaya balik po tayo sa ating text, no? Balik po tayo kay John. Kasi si John, sa kanyang katandaan bilang apostle, bilang Kristiyano, is still amazed. No? Nagugulat po siya because he called as sons of God. Imagine, right? Kasi pag sinabi mo dito sa ating sa atin, pag sinabi mo anak ka ng Diyos, ay bakit ikaw lang ba ang anak ng Diyos? Ako din. Di ba? So lahat are assuming na sila po ay anak din ng Diyos. Pero dito, bilang anak ka ng Diyos, hindi alam ng sanlibutan. Di ba? Alam ba ng sanlibutan na anak ka ng Diyos? Hindi. Kasi ayaw nilang maniwala kay Kristo. Right? Kaya tignan po natin. Right? So, as we come to our text, no? Si John ay dinidescribe niya yung the same good work, no? That is going on in the life of the believer. Ibig lang sabihin, John describes a work that is going on the present. Right? Yung dito sa present life po natin. That purifying our lives and a work that will conclude when Jesus returns. Right? We shall be like Him. Ito po yung sinasabi po na now, yung aim and objective of this work, good work, ay to make us like the Lord Jesus Christ. Kasi sabi po ng Romans chapter 8 verse 29, right? Let me read to you. Okay? So, dito, we are called to be predestinated, to be conformed to the image of His Son. Di ba? Yun po yung objective. Right? Na tayo po ay magiging katulad po ni Kristo, to be conformed to the image of His Son. Kaya the word conform means to be passion-like and speak of how God is working in our life to make us like Jesus Christ. Diba? We cannot do this. Hindi natin magagawa po ito. Ang Diyos ang gagawa nito para tayo ay magmukha. Nakamukha po ni Kristo. Remember yung sinabi po ni George Whitefield, yung kanyang panalangin? Sana ito yung magiging panalangin po natin as we, no? Habang nandito po tayo, ano kanyang panalangin? Sabi po niya, Lord, if I'm going to be like you someday, no? Kung magiging katulad ka sa balang araw, help me to be as much like you today.
Tingnan mo yung panalangin ng mga old saint. Sana ganun dito ang panalangin po natin. So, ibig lang sabihin, we are going to be like Christ someday. And God is working in us to make us like Jesus today. Huh? So, ibig sabihin, it is a work that commenced in the past, continues in the present, and will conclude in the future. Ang buhay po natin bilang mga Kristiyano ay alam na po natin kung ano na nangyari na nakaraan. So, pag-uusapan po natin, imagine, no? Yung tawagin kang anak ng Diyos. It is amazing thing. Right? It is hindi ordinaryo. Di ba? Yung tawagin kang anak ng Diyos ay hindi po ordinaryo po ito. Pero tignan po natin kung bakit paano naging anak ng Diyos. Dali lang pong sabihin po yun, di ba? Ako din, anak ng Diyos kasi pinagpapala ko whatever na nangyayari sa buhay ko. Gawa ko na anak ng Diyos niya. So, sabihin, anak ako ng Diyos kasi nagpapala po ako. Now, in verse 1, ang sabi po dito, basahin po natin again. Okay, sa English. So, behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew Him not. Okay? What does it mean? Okay? Ibig lang sabihin, sa ating pananampalataya, we become sons of God. Di ba? Kasi sabi po ng John chapter 1 verse 12, as many as receive Him, to them give Him the power, become the sons of God, to them that believe on His name. So, the moment we accepted the Lord Jesus Christ, no? The moment na ikaw ay nanampalataya, naniwala kay Kristo, you became the sons of God. Yun pala yun. Yung pinag-uusapan po natin ngayon, yung nakaraan. So, kung titignan po natin at pag-aaralan po natin itong sulat ni John, it is an overwhelmed. No? Imagine kasi si John ay gusto niyang isigaw. Hoy, ako'y anak ng Diyos. Right? Hindi ba natin gawin po yun? Pero sinasabi niya ito dahil siyempre tayo po ay mananampalataya na, naniniwala po tayo po doon. Pero tayo ay hindi po natin pwedeng isigaw yun. Because baka sabihin tayo po ay nababalik. Pero John, amazed. Nagtataka po siya, nagugulat po siya for the fact that he was able to call himself the Son of God. Kaya ikaw, pwede mo rin ipagsigawan po yan. Dito nga lang. Sa atin nga lang. Kasi walang maniniwala sa iyo, di ba? Kasi hindi sila maniniwala po sa iyo. So it means, nakita po natin the work of salvation kung saan ay binigyan ka ng karapatan, pribilehiyo na maging anak ng Diyos. Kaya pwede mo nang tawagin ang sarili mo na ikaw ay anak ng Diyos. How honored you are. Right? Di ba hindi ka anak ng hari o presidente, pero anak ako ng Diyos. Dapat we must be grateful. No? Dapat mapagpasalamat po tayo dahil binigyan po tayo ng pribilehiyo po dito. So dito nakikita po natin yung sinasabi ni John about the work of salvation. Okay? So dapat ang Kristiyano, tuwang-tuwa po siya. He must feel honorable dahil siya po ay anak ng Diyos. Maging anak ka nga lang ng gobernador, mayor, di ba? Gusto mong magsisigaw, lahat ng pribileyo, gusto mo, ikaw yung pagbigyan ng pagkakataon, anak ka ng Diyos.
So, kung kukupyahin po natin, ibig sabihin, lahat ng pabor din ay bibigay din ng Diyos sa'yo. Right? Ganun po yung sitwasyon po yun. So that's why we should be feel honored and grateful. Dapat din po ang magiging feeling po natin. Why? Okay? Tingnan po natin, bakit sinabi po ni John? Kasi sinasabi po niya that the love that has been revealed. Paano? Okay? Tingnan po natin. Sa sulat po ni John, again, ay binanggit po niya yung God's love. Diba? Kung titignan po natin, in John 3:16, dapat atin po yun eh. Right? Dito natin makikita kung paano ka minahal mo ng Diyos. Okay? Ano ba sabi sa John 3:16? For God so loved the world. Ikaw yun. For God for give His Son. Para mamatay at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. So, ganun po ang context po, no? So, dito, makikita po natin yung measure of God's love. Right? Ito yung sukatan. Bakit minahal ka ng Diyos? Because He gave His Son. Pwede ba yun? Of course. Ibibigay niya yung anak niya para sa iyo. Ikaw, kaya bang ibigay yung anak mo para sa kanya? Para sabihin mahal mo siya? Hindi. Kaya nga kakaiba. It is amazing. Right? Kung titignan po natin, ay dito si John ay talagang amazed na amazed po siya. Kasi God reveals and measures His love. Right? Walang sukatan ang pagmamahal po ng Diyos. Kaya nga sabi niya, tignan ninyo, behold, what manner of love has bestowed on us. Anong klase pagmamahal na ibinigay ng Diyos kung saan tinawag ka ng anak ng Diyos. Right? Bakit? Okay? Dito natin makikita yung matchless love ng Diyos. Kaya nga, kung pag-uusapan po natin ang pag-ibig ng Diyos, it is a wonderful subject. Yung pag-ibig ng Diyos. Kaya kung ikukonsidera po natin, right, ang sinasabi po ni John, ewan ko lang, kung hindi ka malusaw sa iyong kinalalagyan. Imagine, Kasi yung sinabing behold, sinasabi ni John, hoy, hindi kayo, tignan ninyo, to see, To see and know. Okay? Tingnan mo, at para malaman mo kung ano ang katotohanan. Ibig sabihin, come and to ponder. Okay? Kung ano po ang ibig sabihin po nito. Na sinasabi na ikaw ay anak ng Diyos. Okay? Come and linger. Kumbaga sa ililinggir mo, o kunin mo at isaksak mo sa utak mo o sa baga mo para hindi mawala sa'yo. Right? So, ibig sabihin, si John ay nanawagan sa atin na halika at inspeksyonin po natin kung bakit ang pagmamahal ng Diyos ay binigay sa iyo. When it comes to understanding and appreciation, yung manner of God's love na ipinakita ng Diyos po sa atin. Now, tingnan po natin yung manner. Right? Kung ano po ang ibig sabihin po nito. Kasi itong manner, hindi po ito custom during time sa kanila. Okay? Ibig lang sabihin, yung manner, it is a beyond ordinary life. Kaya hindi nila actually tinatanggap po ito, Kasi yung manner ay iba ito pag ginamit dito sa salita po ng Diyos. Okay? Kaya sabi ni John, kaali kayo at tignan po natin kung ano po ang ibig sabihin po nito. Because this is an ordinary, hindi lang ito ordinary, It is an amazing. Right? At ginamit din po ito, words na manner, dito sa Mark. Diba? Yung sila po ay magkakasama sa bangka.
no? Nang sila po ay dapat lulubog na. Pero look, what the manner of man is this? No? Anong tingnan niyo? Anong klaseng tao ito? Okay? Na kahit yung hangin at dagat ay sumusunod sa kanya. So, ibig lang sabihin, dito ay ginulat sila ng Diyos, the amazed day. Okay? Kasi hindi pa sila nakakakita during that time na katulad nito. Sa ganun din. Hindi pa tayo nakakakita, nakakarinig kung saan ay sila ay tinawag ng anak ng Diyos. This only the time nung tayo naging Kristiyano. Kaya it's amazing. It's amazing. No? Kumbaga sa ay nakakagulat. Okay? So, tignan po natin kung ano po ang ibig sabihin po na ito. Kasi, this is uncommon para sa kanila. Yung to love by someone, common sa kanila. Sa atin din, di ba? Yung to love by someone is common lang sa atin po yun. Pero yung to love by God, ay hindi po yung common. Hindi something lang na maniniwala ka if you have faith. Kung tayo ay binigyan ng pananampalataya. Kaya it's a strange thing, no? It's a mystery kung saan ay si John mismo ay naamis po siya. Okay? Kasi yung the love na ipinakita ng Diyos, that is uncommon also. Hindi common yung wala namang binanggit dun sa Bible na alang-alang sa pagmamahal ko sa'yo, sige, patay ko yung anak ko, di ba? Wala. Kaya uncommon sa kanila yung marinig na sila po ay anak ng Diyos. Kasi ibang klaseng pagmamahal po ito. No? Ibang klaseng pagmamahal po ito. You become speechless, no? Kapag ito po ay naintindihan po natin. Kaya mapapawaw ka kapag ito po ay pinag-aaralan mo. How? No? It happens. Right? Kaya, biglang sabihin ay pinapaliwanag ni John na ang pag-ibig pong ito na ibinigay po sa atin, okay, kung saan ay ipinord out sa atin, right? Kung ating titignan ay gift na pagmamahal na meron ka sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga magulang, sa pagmamahal ng Diyos na ibinigay po sa atin. Okay? So, how come na ito po ay binigay po sa atin? Paano at napunta sa iyo ang titulong ito? Right? Na ikaw ay naging anak ng Diyos. Pangalawa, the life that has been received. Okay? Bakit ka tinawag ng Diyos na anak? Because of love. Okay? Because of love. In verse 2, ang sabi po ng verse 2, Beloved, now are we the sons of God. So, ibig lang sabihin, sinasabi po ni John that God in His love, right? Tignan po natin, dahil sa pagmamahal ng Diyos, God made you as sons of God or children of God. Ibig lang sabihin ng code, means that God has name. Okay? Yung code, same thing about that name you has is son. Okay? Tinawag kang anak niya. So, ibig lang sabihin, kiniklaim ng Diyos na ikaw ay kanyang anak. Okay? Imagine yung amazement na dapat makita ng sino man po sa atin. Okay? So, if you think, no, kung ito po ay aaralin mo ng maigi, okay? Magre-raise to sa isipan mo kung bakit tinawag ka ng Diyos na kanyang anak. Bakit? Who wants a sinner na ikaw ay talamak na makasalanan, patay sa kasalanan,
mamamatay ka sa kasalanan, sa impyerno ka mga pupunta. Pero now, ay anak ka na ng Diyos. Okay? Imagine, the Holy One, the Holy God, ang banal na Diyos, na siyang nagsasabi ngayon na ikaw ay kanyang anak at tinawag na kanyang anak. What kind of love is this? Okay? Dati kang talamak na makasalanan, pero now, ay anak ka na ng Diyos. Kaya yung kantang, ano yung kinakanta po natin, yung sinulat po ni Charles Wesley, na kanta yung Kenneth B. Right? Diba yung part doon na amazing love? How can it be? No, it's amazing na. Paano nangyari po yun? Na ako isang talamak na makasalanan. How can it be? Na minahal ako ng Diyos. Diba? So, again, ito pa yung dagdag po ni John, verse 1. Therefore the world know it as not because it knew him not. Biglang sabihin, know it means to perceive, comprehend. Okay? Kaya dapat tayo po ay tumatayo at we owe of God's dahil sa kanyang dakilang pagmamahal. We owe the God's love. Utang po natin po yun. Dahil sa kanyang pagmamahal ay tinawag niya tayong anak niya. Try to understand or try to comprehend. What do you think? Di ba? Tatayo ka at sasabihin mo, oh God, how can it be? Paano nangyari po ito? Why, for us, for them, it's a wonderful thing. It is a big deal for you. Big deal po sa atin po ito. Na kayo po ay tinawag na anak ng Diyos. Imagine, hindi naiintindihan po ito ng sanlibutan. Pero sa atin, naiintindihan mo. Kaya dapat magbunyi po ang isang Kristiyano. Kaya sometimes sa mga Kristiyano, ang Kristiyano daw ay boring. What do you think? Boring ba ang Kristiyano? It is amazing. Dahil ang Kristiyano, kaya nga tinawag ang Kristiyano because you are the sons of God. Tinawag ang anak ng Diyos. Kaya hindi boring po ang pagiging Kristiyano. Sometimes, strange po sa kanila. Pero now, because you are Christian, you are stand amazed. Diba? Yun po yung nakikita po natin. Okay? Why? Because God's allowed you to be a Christian. This amazed me. No? Kaya tignan po natin. Okay? Patuloy po natin tignan. Okay? Becoming a son of God, it is a past work in our life. Biglang sabihin, this is the work of our salvation. Right? This is the work of salvation. Kasi hindi ka naman magiging anak ng Diyos hanggang hindi ka ligtas. Okay? Tinawag niya lang anak ng Diyos, yung mga ligtas. Those who believe. Okay? That's our past. Yan po yung ating nakaraan. Okay? Yan po yung buhay po natin. Number 2. Okay? Tingnan po natin kung ano po ang sinasabi ng 1 John. Kasi dito, lagi na lang tayo po ay pinapalalahanan, in-encourage diyan, tignan, lumapit, at saliksikin. Kaya ito po yung lagi niyang pinupunto po sa atin. Right? Number 2, the future work of our glorification. In verse 2 again.
Right? Ang sabi po ng verse 2, Beloved, now are we the sons of God, and that it appear what we shall be. But we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. No? Sinasabi po ni John, okay? Now, you are the sons of God. Okay? May mas maganda pa in the days to come. Hindi lang ikaw ay anak ng Diyos, meron pang mas maganda na darating sa buhay mo. Di ba? Kasi hindi lang naman natatapos dito yung ating kaligtasan eh. There is a future things. There is a world of our glorification. So, sa ngayon, ini-enjoy pa natin ang ating kaligtasan. Diba? Did you enjoy your salvation? Yes. Nag-enjoy po tayo. Kahit sabihin po natin na may mga bagay na obstacle sa buhay po natin, pero still enjoy our salvation. Right? Pero tandaan po natin mga kapatid, hindi lang yan nag-enjoy po tayo sa ating kaligtasan, but we are going to experience also the future work of glorification. At yun po yung ating tinitingnan. Okay? So, ibig lang sabihin, there is something na darating na ini-expect po natin. Right? And sure po tayo po dyan. Okay? So, dito sa ating pag-aaral, sabi po ni John, at pinaalalahanan po tayo that someday, okay, pag dumating yung pagkakataon po yung na ang ating Panginoon ay darating. What does it mean? Ibig lang sabihin ay sinasabi niya yung kanyang pangalawang pagbabalik. Right? Yung kanyang pagbabalik. Okay? So, ibig lang sabihin, si John ay sinasabi niya yung katotohanan that there is a certain and definite o sigurado. Kasi lahat naman ng sinasabi ni John, totoo, di ba? Lalo na yung pag sabi niya, you must know that you have eternal life. So, it means, yung sinasabi niya pagbabalik ng Panginoon, will, mangyayari po yun. Right? So po tayo po dyan. Okay? Kaya sabi po niya, He shall appear. No? So, He will come again. Right? Kaya every day, we are waiting His return. Okay? So, ito lang sabihin, excited po tayo kapag yun ang inaasam mo. Tayo po ay nag-expect na kanyang pagbabalik. So, tayo, we are living in expectation that He will come and would come any day, at any time. Diba? Walang nakakalam, pero sigurado po yun. Kasi sa lahat ng mga Bible scholar ay sila po ay naniniwala po nito that there is an utmost certainty of His coming. Diba? Hindi lang po sila, pati din po tayo. Okay? Either some of them ay tumitingin ng mga signs. Diba? Pero sa atin, hindi tayo sa signs tumitingin, kundi tumitingin po tayo sa sinasabi po ng Biblia. Right? Yung po yun. Yung iba, bahala na sila kung paano sila hinihintay ng ating Panginoon. Pero, ang sabi po ni John dito sa ating text na makikita po natin po siya. On that blessed day, okay, makikita po natin face to face ang Panginoon. Those who are saved, okay, by His grace na lang. Diba? Pero yung sinulat po ni sino ba yung sumulat mo ito? Carrie Brett. Face to face. No? Kinakanta po natin lagi po yun. Face to face in His glory, I shall see Him by and by.
po yung kinakanta po natin. So, ibig lang sabihin, sinasabi po ni John at sinasabi po sa atin that we will see Him as He is. Eh? Sino siya? Magiging sino siya? Makikita po natin po siya. Okay? Hindi na yung makikita po natin na siya po ay namatay sa krus, kundi makikita po natin po siya as sitting in a throne. Hindi natin siya makikita as suffering one, but as sovereign one. Okay? Then, nung unang dumating po siya, He came to die. But the next time He comes, it will be to reign. So, there's something pa na mangyayari para sa atin. At ayun po sa ating text na binasa, that change we will experience. Right? Lahat po ito, it's a future things. Okay? Ibig sabihin, there was a glorious change na magaganap sa buhay po natin as sons of God. Right? The change is nothing compared to the change is going to take place in our life when Jesus returns. Right? Lahat po ito ay ating tinitingnan. Kaya ikaw bilang isang Kristiyano, you have the right, you have the privilege to joy. Right? At ito yung pag-asa po natin. At ito po yung nagbibigay po sa atin ng kasiyahan. That's why John reminds us kung ano ang magiging mangyayari po sa atin. Di ba? And we believe for that. Okay? Na yan po ay magaganap mga bagay na hinihintay po natin. We have to thank God that someday we will be like Jesus. No? This is a future work of glorification. Okay? As we wait. Kaya nga, ang sabi po ni John, si John mismo nagsabi, even so come Lord Jesus. Imagine yung kanyang paghihintay po din. Right? So, si John ay hindi siya nagsasalita about the past. Okay? Hindi lang niya sinasabi about the past, the future, and the present. Okay? Number 3, the last, ating pinag-aaralan. The present work of sanctification. Pinauna po yung future. But habang nandito po tayo, there is a sanctification. Kaya nga, to those pure, no? Habang tayo po ay naniniwala, dapat tayo po ay magpakabanal. No? Kaya nga, ang sabi po ng verse 3, and every man that has this hope in him purified himself as he is pure. The word that had bring us into the present. So we have this moment, this hope. Ito yung pag-asa kung saan sinasabi ni John, no, that something we are hoping for. Okay? Something we expect. No, na inaasahan po natin. Ibig lang sabihin, he is speaking about the return of the Lord Jesus Christ and how shall be like Him. Kaya sinasabi po ni John sa atin, itong pag-asa pong ito o itong expectation pong ito na dapat maging malakas ang impact sa buhay po natin. Di ba? Malakas dapat ang impact sa buhay po natin po ito. Kaya nga, make your life be pure.
Kaya nga dapat makita po natin as the Son of God, dapat we must realize as a Son of God. At makita po natin that someday we will come like Jesus. Okay? So, dito, it speak about our sanctification in our lives. Kaya nga, ginamit po ni John yung salitang purified and pure. Okay? Ibig lang sabihin, it is a ceremonial cleansing. Di ba? Kaya, as we wait, kasi ito yung sinyalis din po na isang ligtas. Okay? Bilang Kristiyano, yung desire to be pure. Di ba? Kung wala po ito sa iyo, it means something wrong in your salvation. Kasi ito yung direksyon ng buhay ng isang Kristiyano, to be like Jesus. Paano ka magiging katulad ni Kristo? Kung ikaw ay namumuhay pa or something na merong hidden sin sa buhay mo, you cannot be. Right? So, ibig lang sabihin, dito ni John, yung idea po dito that we are being separated. Kung saan yung magbibigay sa iyo ng defiled. When you speak about sanctification, yung speak about being set apart. Right? Yung magiging pahiwalay ka kung saan ay mamamansahan ka kung ano ang kadumihan ng sanlibutan. So, ibig sabihin, we speak about being set apart from sin and set apart unto God. Tandaan po natin, mga kapatid, nung nakaraan, God saves us. Okay? In the future, God made us like the Lord Jesus Christ. Ito yung future po natin. Okay? So, ibig sabihin, God still working in us. Ibig lang sabihin, tumatrabaho pa rin ng Diyos sa buhay po natin para tayo po ay magmukha katulad ni Kristo. Ibig lang sabihin, God still working in us to make us much like the Lord Jesus Christ sa buhay po natin. So this is the present work of sanctification in our life. Right? Again, balikan po natin verse 3. Anong sabi po ng verse 3 sa ating text? At sino man may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. So what is the purpose of our sanctification? Mga kapatid, ibig lang sabihin, John speak about the purification as one purified himself. The believer takes upon himself, okay, in the sense that the believer being cleansed before God. So, ibig lang sabihin, we seek to be clean. Right? Hanapin po natin. Ibig lang sabihin, you have the desire to be clean. Before God. And strive to be clean. Diba? Ito po yung postura ng ating sanctification. We are desiring and striving to be clean. Diba? So, ibig lang sabihin, sa present life po natin, because this is the sign also, ito yung palatandaan din. Talagang ikaw ay sinasabi mong anak ka ng Diyos, you are saved, then strive to be clean. Pilitin po natin na tayo po ay maging malinis po sa Diyos. Of course, hindi natin magagawa po ito without the help
No? Kung walang tulong ng banal na Espiritu. Ibig lang sabihin, mga Kristiyano na mayroong tatak ng kaligtasan at tinawag ng anak ng Diyos, they have the desire and hunger sa kanilang puso to be pure. And I know, at ito po yung dinidesire po natin, na magiging pure po tayo sa harapan po ng Diyos. Okay? Kaya nga, we have to understand the manner of God's love that makes us son of God. Kaya dapat maintindihan po natin bakit ka ginawa ng anak ng Diyos. Okay? And we have also realized that Jesus could come at any moment. Kaya nga, the more you seek to be pure and clean before God, kaya nga ito dapat ang gagawin po natin. As we wait, di ba? What the use? Tinawag kang anak ng Diyos, tapos tagapagmana ka ng langit, hindi mo naman dinidesire ang magiging holy or to be pure. Kasi ayaw natin mapahiya sa Diyos kapag dumating ang ating Panginoon. Do not want to be ashamed. Okay? Sa pagbabalik ng Panginoon. That's why there is a pursuit. Diba? Merong pagsusumikap for our sanctification. Okay? Ito yung inaasam-asam po natin. Now, tingnan po natin, the pattern of our sanctification. Sabi po ni John, okay, seek to be pure, even as He is pure. Tingnan po natin, ang ating Panginoon, absolutely sinless po siya, di ba? He was the spotless Lamb of God. So, ibig lang sabihin, is to be our example. Maging example natin po siya. No? Siya ang dapat ang magiging model po natin. Siya ang dapat magiging pattern po natin in a pure life. Kaya dapat pag-aralan po natin. We have to learn of Him. Right? And live like Him. Kasi yun po yung target po nun eh. Yun po yung ending po nun. To be like Christ. That's why God is always work in our life. Patuloy na kumikilos, gumagawa ang Diyos sa buhay po natin to make like Christ. Okay? As much as possible in this life. Okay? Kumikilos po ang Diyos. Kaya nga, ito yung sinasabi po na binanggit po natin in Philippians chapter 1 verse 6. It is a good work. Okay? Ibig lang sabihin, by His Word and the Spirit. Yun yung nagtatrabaho po sa atin. By His Word and the Spirit, He is working in us and on us. Kaya ito yung nangyayari in our sanctification. Still working. Kaya again, dapat ito ulit ang magiging prayer po natin. Katulad ng prayer po ni George Whitefield. Right? Ano yung prayer niya? Lord, I am going to be like you someday. Help me to be as much like you today. Should be our prayer. This be a good prayer of a Christian. Kaya mga kapatid, ito yung dapat po natin makita. We are sold in our past life because you receive your salvation. And you called the sons of God. And again, in the future, right? Maaaring alam na natin kung anong magiging kahinatnan po natin.
Okay? Now, dito sa present life po natin, of course, we need to be sanctified. We need to be clean. Okay? Yeah, we have to strive. We have to desire. Dapat yun po ang magiging gagawin po natin bilang mga Kristo. Yeah, again, pray na sana ay mas higit pa. Di ba? Kasi ito yung kasama sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi lang na nag-i-enjoy ka ng yung kaligtasan at yung future na iyong inaharap o na inaasam mo. But still, we have the responsibility to be pure, to be sanctified. Asamin po natin as we wait our future. Mamuhay po tayo. Okay? At asamin po natin. Tayo po ay mamuhay. Ayun. Sabi po diyan, we be pure. Tayo mo na lang. Salamat po Diyos sa mensahe na aming napakinggan. Salamat po sapagkat we know, Lord, at ito po yung pangako mo po sa amin na by our salvation, we became your sons. At sa aming future, Lord, ay we also sure ano po ang mangyayari at magaganap po sa amin. At this time, in our present life, meron po kami responsibilidad dapat gawin ay yung magiging pure, banal sa inyong harapan. Kaya help us, Lord, na asamin po namin po ito. Help us to strive to be pure, Lord. Kaya, Panginoon, salamat po muli sapagkat muli pinaalala po niyo sa amin ang buhay ng isang Kristiyano sa mga nakaraan, sa present life, and the future life. And we enjoy, Lord, ang mga bagay po nito. As we wait, habang kami po ay naghihintay sa inyong Panginoon, we strive also to be holy in your sight. Kaya salamat po, Panginoon, pagdalayan sa pangalan. Amen.